Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, dito po tayo ngayon sa Pinas. And, nakita niyo po, ayan po, masukal na po yung lupa namin dito sa may likod bahay. So, medyo nag-overgrow na po. Medyo lang yan So, now, yung bakasyon ko dito, gagamitin ko para malinis natin nga kung hanggang saan natin kayang linisin. And after natin malinis yan, tatamnan po natin ng gulay. So, samahan nyo ako. Hello everyone! So, second day na po ng pagtatabas namin dito. Makita niyo po, ayan. Hanggang actually dun pa po yun. Hindi lang halata kasi may puno ng sampalok. And from there, ayan, dun. So, kahapon, nag-umpisa kaming magtabas dun sa may bukana ng sampalok tsaka dito. Ang gamit namin yung itak or panabas balikong. Siguro isang oras lang akong nagtatabas, mayo na ako. Sabi ko kay nanay, tigil na tayo. Kasi ang tataba na po ng damo, halos ganito na po katataba yung mga puno. So, actually sumakit na nga dito yung balikat ko kasi sobrang kapal, tas dikit-dikit po sila. Hindi po kaya. So, ang bakasyon ko is 2 weeks lang and target ko is matapos to at mataniman in 2 weeks. So kung mano-mano, hindi ubra. So kahapon, mga tanghali, umikot kami, naghanap kami yan. So bumili na po ako ng grass cutter. So yun sa pinuntahan namin, ang available lang nila is 3 units. Yung isa Mitsuho yata yun, hindi ko matandaan. Tapos ito Kawasaki. Tapos yung isang Igno ba? Yung kulay dilaw. So ito ang binili ko, worth 5.8. So brand new po natin binili yan. Iwanan na po natin yan dito para may magamit sila kasi mahirap po mag-maintain ng paligid pag mano-mano, lalo na si nanay pag walang katulong. So si nanay, hindi niya naman siguro kayang i-operate to. So yung kuya ko o yung pamangkin ko ang gagamit niyan. So iwanan na po natin sa kanila yan. So one load, ayan, may konti pa laman. Again, mula doon hanggang dun. So yung natabasan ko actually kapon kapiraso lang. Kasi nga nakakangalay or nakakapagod actually na magtabas. Kung maninipis lang or maliliit lang ang damo, okay lang. So ito, ano ba tawag din? Talahay, bro, kugon. Hindi naman kugon yun eh. So, hindi ko lang kung ano tawag sa damo na yan. Pero, ang lalaki na po nila. Yung pag nagtubuan, yung bungkos-bungkos. So, ito guys, oh. Kasi imagine, isang bungkos yan, eh, no? Tapos, ang titigas pa nila. Ayan, oh. So, yung bala actually ng grass cutter ko, medyo bungi-bungi na.
So bibili tayo ng bago mamaya mga tanghali. Labas ulit tayo and bibili tayo ng bagong bala. So yun, I'll keep you updated. Everyday magpo-post po tayo sa mga ginagawa natin dito sa garden. So for the meanwhile, again second day sa pagtatabas, paglilinis. Pansamantala dahil umiinit na po, hindi pa rin pa kami nagka-almusal, so nag-start kami 6 a.m. It's now 8 pasado. So 2 hours mahigit na kami yung nandito. Yung nanay, tulong kasi nanay. So pahinga muna. Then mamayang hapon ulit po tayo. Pag lumilim na, hindi na masyado mainit. So ganyan. So tataniman natin to ng mga gulay. Nga lang, malaking linisin pa to kasi dahil matataba yung mga damo. Ganyan. So, kailangan nating tanggalin pati yung mga ugat nila. Just imagine guys, ganyan yung tinatabas ko, tapos dikit-dikit. Ano? Kaya hindi talaga kakayanin ng mano-mano. So, yan, nagtatanim sila pakapiraso, linis, din tanim. So, hindi nila na-maintain na linisin ng buo kasi usually wala nang katulong si nanay, mag-isa lang naglilinis dito. So last na hawakan ko to is I think 5 years mahigit na. Nung nakauwi ako nung pumanaw si tatay, pangako ko si dati lilinisin ko to. So nilinis ko yung buo mula doon harapan hanggang doon, nilinis namin actually, hindi lang ako. Tapos pati yun doon sa harapan. So now may tubig na. Sakop yan lahat. Tiniman ko ng gulay bago ako umalis. And after 1 month, nakinabang na po sila, nakapitas na. So ilang buwan din silang nakinabang sa mga tinanim natin dati. Pero again, 5 years mahigit na po yun. So now lang po ulit tayo nakapaglinis dito. So pipilitin nating malinis ang paligid or bakura namin in 2 weeks. So wala na actually 2 weeks. So 1 week mahigit na lang po mayroon tayo natitira. So patatagan po to. So mamayang hapon na lang po ulit. Ayan guys, so mula dito hanggang doon, yan pa lang po natatabasan ko sa ngayon. Pakita ko lang sa inyo ang tigas, ang kakapal po. So hirap yung grass cutter natin and magpapalit na rin po tayo ng bala niyan. Konti na lang po yan, sira na yan. Grabe ang tigas niya. No choice. So sakripisyo natin yung blade ng grass cutter natin para matabas lang po yung mga damo na yan.
ano ba tawag dyan? Kugon, hindi naman talahi ba or what? Basta yung mga damo na yan, ang kakapal. Yung tumpok-tumpok kasi sila oh. So again, sasakripisyo tayo ng isang blade or more para lang matapos natin yung hanggang doon. Tapos hopefully, i-maintain na lang nila pagbalik ko ng Japan. So sila na lang dahil may grass cutter na naman sila. Maintain lang nila na malinis para hindi na kaganyan ulit. Ay, so yan, tabas lang muna ulit tayo. Okay guys, so nagpahinga lang po ako, kumain ako ng lunch. So tinigil ko muna yung pagtatabas. So kanina again yan po yung tabasan ko early morning 6 to 8. So 2 hours. Tapos just imagine guys, 2 hours po yan ha, 2 oras po yan. Mula dito hanggang dito siya. Ito after na po yan, mga I think past 9 ko na to tinabasan. Pahinga lang ako, nag-breakfast, tapos ko mag-almusal. Ito po, tinabasan ko naman sunod. Hanggang dun sa dulo. Hanggang dito, tapos lumusong ako ng konti doon. Mahaba-haba pa po yan, galpan. Hanggang doon sa may sa may kalsada. Iisip po natin yan. Kaya matagal-tagal pa yan. Halos dito na po mauubos ang bakasyon ko. Pero dapat bago mag 2 weeks matapos ko yung pagtatabas kasi magtatanim pa ako. So yung seeds, pagtatanim ng seeds, kaya kong gawin yun in 3 days. Lahat-lahat yun siguro. Kung matatapos na maaga yung pagtatabas ha. So hindi ko sinasabing magagawa ko po lahat yun. Again, pag natapos po yan, tabasan, meron pa akong dapat allotted na 3 days para lang maitanim yung mga seeds na doon ako. So yung natabasan doon, hindi pa po tapos yun. Meron pa po doon. And again, mula doon sa kalsada, babaybayin po yung padanan. Mahabang proseso pa to. Pero at least, malaki na yung natabasan ko. Hindi tulad ng unang silip ko dito, napakasukal po talaga. Ay, syaga lang. So, pahinga lang muna. Mamaya pag lumilim na, tira na naman. Hello guys, so pahinga muna tayo saglit sa pagtatabas. Right now, hindi tayo sa taas ng puno ng lychee. Ubod na ng tanda nito pero hindi pa rin namumunga. So yun po, nakatanim po to sa may libes or sa may bangin. Ayan po, taas po yan. And hindi ko siya totally puputulin, binabuhasan ko lang ng mga dahon sanga. Kasi yung mga puno sa ilalim niya, hindi ko naarawan. So, naudlot yung mga paglaki. So, now yan, binabuhasan ko para bumilog lang siya ng maliit. Kasi hindi naman napapakinabangan kaysa putulin. Then, papalitan ng bagong puno. Pag namunga na yung mga bagong tanim, doon to aalisin. So pansamantala panghuli siya ng lupa para hindi gumuho ang lupa. Dahil again, nasa libis po to. So yun po yung lupa. Patagilid po yan. Ayun na po ang ilog sa baba. So nung kabataan ko dyan kami lagi naliligo. Bahay namin doon lang sa taas. So ilog, paakyat, then palayan or tubigan, then bahay namin. So si nanay yung nagtatabas. So, putol muna ako ng mga sanga. Okay, so
pang-5 araw po na nagtatabas tayo dito sa may likod bahay. So, itong past 4 days, ano mga asalo to? Yung mga kalahiban or kugon ba yun ang tinatabasan ko. Malaki pa po. So na dito naman sa may bukana ang tatabasan natin. Dito tuloy ko doon para papunta doon sa may bahay. So again, medyo malaki-laki na po yung tapasan natin doon. Hindi lang po kita kasi pumasok ako doon sa dulo. Ito, iniiwasan ko kasi nagtutubig dito kaya doon ako sa dulo nagtuloy-tuloy ng pagtatabas. So now dito naman tayo magtatabas para mayayos natin yung dito, yung lupa kasi may ilang araw na lang tayo dito sa Pinas, so kailangan makapag-umpisa na tayong mag tanim. So yun, laki-laki pen. Pero kasi natumba dito na puno kaya hindi ko nagdiretso. Daming mga kahoy dun. Yan. So baka unahin ko muna doon, yakit ko. Tapos unti-unti namin linisin dito sa baba. So tabasin ko lang ito. And pakita ko na lang sa inyo later. Hindi, wala akong patungan, wala akong dalang stand. Okay guys, so ayan po, mula po doon. Ayan. Nandun po sa may pader. Kapraso pa lang po. So, isang load po ng gas ang ginamit natin. So now maglalagay lang po ulit ako ng gas. Tapos ulit po tayo sa pagtatabas or patuloy tayo sa pagtatabas. So again, pang 5 araw po na nagtatapos tayo dito sa may likod bahay namin. Ayan. So ayan, marami pa po yan guys. Lago-lago pa po yan. So dito rin itatagos na natin hanggang dun sa may harapan ng kalsada. Tingnan natin kung ganong kalapad yung lupa kasi susukatin natin. Meron tayong plano dito. So, lagay muna ako ng gas.
Okay guys, so panglimang araw po nagtatabas ako sa likod bahay namin. And ito po binili ko sa Inco Tools or Inco Hardware. And ang brand niya po is Kawasaki TD40 brush cutter. Yan po. So again, 5 days na ako nagtatabas pero pang-apat na araw ko pa lang po ito ginagamit. Nung una, mano-mano pero hindi ko po kinaya. Kasi po, ganito po ang klase ng tinatabas ko. So, matitigas po siya. So, kung itak lang or yung pantabas na balikong, hindi po kaya. Mangal po ako. 2 oras pa lang kami nagtatabas, sumakit na yung balikat ko. So, yan po, again. Grass cutter po ng Inco. So, binibenta lang po nila yan. Hindi po sila gumawa niyan. So, Inco, baka naman. So, again, yan po. Kawasaki brush cutter ng Inco TD40. So, ayan po, tinesting ko lang po and kung nakita nyo, torture po ang ginawa ko sa kanya. As in, abuse po ang ginawa ko. Hindi po biro yung tinatabas kong yan. Ang kakapal po niyan o ang tataba at antitigas. Pero, kinaya po ng Kawasaki TD40 brush cutter. Mula sa Inco, again, binili ko po ito doon. So, baka meron naman po tayong pwedeng gamitin dyan. Sponsor naman, Inco. Baka naman. So, again, ayan po, pahinga muna ako. Susunod po ulit. Okay guys, so ayan po. Kawasaki TD40 brush cutter ng Inco. Ayan guys. Ito po ginawa ko or tinabasan ko ngayon lang. Itong upper part na to ha. Gandun. Ngayon lang po yan. So mula doon hanggang doon. Marami po. Silipin natin. Yan, dinala na po natin. Papahinga na rin kasi tayo. Hapon na. So dito yung first day. Mula doon hanggang dito. Hanggang dito lang actually. Mano-mano. Hindi ko po kinaya. Yun, grass cutter na po nung nabili ko. Pati po dyan. So yan pa guys ha. Ito unti-unti na namin sinisigaan. Ay, kasi tataniman namin to para wala lang kalat. So ito, third day. Second day, third day. Ito yung pang-apat na araw. Dahil yung doon sa dulo, yung kanina pang 5 araw po yan. Kaya hanggang doon sa dulo. Yan po. Hanggang doon sa dulo. So marami pa po tayong tatabasin dyan. So again, grass cutter na binili ko sa Inco. Kawasaki TD40 brush cutter. Ano guys, ito na lang muna tayo. Hello guys, blessed morning po. So pang-6 na araw na po na magtatabas tayo dito sa may likod bahay. Ayan po. So now, hinahayaan ko lang medyo uminit yung engine ng grass cutter natin. Masyado pang maaga din. Umulan ng ang lakas po kagabi. Kaya medyo mahirapan tayo. Tsak basa-basa po yan. So pag tinapos natin yan, madami magtatalsikan ng tubig. So habang pinapainit ko yung makina ng grass cutter natin or engine ng grass cutter natin, lilinisin natin yung mga saging natin. So alisin ko yung mga
patay na dahon, and kung ano man natitira na damo sa paligid niya, tatabasin po natin. So tulad na sabi ko, pang-anim na araw po na nagtatabas po tayo. And ayan po yung nagawa natin kahapon. Ayan, yun. Hanggang doon. Ayan po. So, ang target po natin is at least makakalahati po tayo doon today para mabawasan po yung 3 days na sinabi kong patatabasin or matapos yung tabasin natin. So, at least 2 days doon and 1 day po dito, kaya 3 days yung estimate ko. So, again, target natin sa maghapon is makakalahati dahil hindi po biro yan. Isang araw po yung kalahati nun dahil ang tataba po ng mga damo. So, buha muna ako dito sa bahay. Okay guys, so katatapos ko lang po ng isang pasada ng tabas. So, kanina ang damo, wala po sa linya na to. Ito yung natapos natin kahapon. So, mula dito, ito natabas ko. So, isang kargahan sa grass cutter. Natira na konti. So, for the meanwhile, dito muna, pahinga lang muna ako ng tubig. Kasi, nakakaliw na po. Natin. So 7 AM na ako nag-start. And pahinga lang ako siglit, siguro mga 1 hour. Tapos balik tayo sa pagtatabas and maglalagay ulit ako ng gas sa grass cutter. So keep you updated. Hello guys, so day 6 pa rin po. Hapon na. So today 3 times ako nagtabas, 2 ng umaga, isa ngayong hapon. So again, dito. Mula dito hanggang doon. Tabasan natin for today. So hapon na, tigil na po ako. Still have 2 days para matapos ang tabasin. So ito, konti na lang, saglit na padaan lang yan. So, dito sa ibabaw, kasi ano ito palayan dati, so nakabaitang-baitang yan. So, dito sa taas, kapraso na lang, doon na sa dulo, hanggang pader. Then, remaining is itong sa baba. Tapos yung sa labak doon, tirahin ko na lang yung bago ko umuwi. So, importante lang kasi, dito yung sa taas, so hindi patag, kasi nga baitang-baitang. Sa taas, tapos yung tataniman ng mga siniguelas doon sa may libes, yun lang yung lilinisin natin, hindi po lahat yung kaya lang. Tapos again doon sa may harapan, meron pa rin po tayo natitira doon. For the meanwhile, tigil muna ako, hapon na, pahinga muna, baka ma-overwork naman tayo, hindi na tayo makakilos kinabukasan. So yan, again, still using my brand new Kawasaki TD40 na brush cutter or grass cutter. Inco, baka naman Inco Philippines. So again, yan po, apat na muna ako, tigil na muna, pahinga muna, ang init. So pawis na ako. Again, 6th day pa rin, ang 6 na araw pa rin tayo nagtatabas, and we still have 2 days. Tapos doon, hukay, tanim. Baka to gawin ko lang dito, sigaan ko na lang after kumatapos ang tabasin para hindi ko na sila lilinisin. Magiging pataba na rin po sila yung abo. Just imagine guys, yung mga tinabas ko yan, kung lilinisin ko, kulang po 2 weeks na pagtatabas and then paglilinis, then maghuhukay pa. So mabilisan po yan. Lahat ng mga halaman na pwedeng masiga, lilinisan ko po yung paligid para hindi umabot sa kanilang apoy. So babantayin natin habang sinisigan po natin to, then mabilis ang hukay, taniman. So again, meron na lang po 1 week remaining. So bahala na si Batman. So akit muna ako, pahinga muna ako.
Hello everyone! So, ito na naman po tayo. Mag-uumpisa na naman po tayo magtabas. So, pang 7 araw ko po ngayon na magtatabas. Pero mahigit 1 linggo na po ako dito. Kahapon hindi po ako nagtabas kasi nagpunta po kami sa Rizal. Sinundo ko po yung misis ko. So, pahinga tayo kahapon. And now, balik na naman tayo sa ginagawa natin. Dahil araw na lang po ang bibilangin ko bago ako bumalik ng Japan. So, remaining po, ayun. Nakapraso dito. So, hindi ko sure kung may matitira dyan or matatapos ko siya today, pero pipilitin po natin tapusin yan today. And remaining ko yung sa harapan. So, today and tomorrow, ang target ko para sa pagtatabas, para lang po malinis tong mga lugar na gusto kong taniman. So, yung pagtatanim, again, hindi ko na po kayang linisin yan. Tapos tataniman kasi mauubos na po yung oras ko. So, ang gagawin ko, sisigaan ko po yung mga tinabas po natin mga damo para malinis ng konti. Then yung remaining, sila na ang bahalang bulot yung mga tumpok-tumpok o yung bungkus ng pinagsibulan. So sila na po bahala dyan, yung may iwan dito. And tataniman natin bago tayo umalis. So habang sumisibol yung mga damo, andun po yung grass cutter na binili natin. Ayun, so iwanan ko sa kanila yan. Sila na lang po magme-maintain ng paglilinis po dito. So now, medyo nagsisiga po ako dito kasi malamok. So papausok tayo para mabuwasan ng konti ang lamok. So again, yung ginagamit po nating pagtabas ay yung Kawasaki TD40 na brush cutter or bush cutter. So torture pa ang inabot sa akin yan dahil tulad ng sinabi ko, ganito po katataba yung mga puno ng damo. So ayan. Hopefully matapos natin. Then yung remaining dito sa gilid. Nasa pababa na po kasi kaya hindi inaabot yung ibabaw lang na tapos ko. Then yung sa harapan ng bahay. So ayun yung mga tinabasan ko doon. Hindi ko lang sure kung kita dito. Ayan, may mga sibol na pulit. So tinubuan na po ulit yung mga natabasan natin ng last few days kasi halos araw-araw po umuulan. So, ayan. Balik muna ako sa pagtatabas and again, hopefully matapos natin today. Pero again, I doubt it. Kasi matataba po kasi yung damo, so medyo mabagal yung proseso natin ng pagtatabas. So, again, back to work muna ako. Maya na lang. Hello guys, so 7th day pa rin or pang-7 araw ng pagtatabas ko dito sa likod bahay namin. And kung makikita nyo po, ayun po. Praso na lang po natitira doon. Tapos libis na lang. And yung harapan doon, papuntang kalsada. Kaso, 1:44 pa lang ng tanghali. Kung tutusin, kaya ko nang tapusin yan. Yung maghapon. Ang problema ko, diba, dahil sabi ko sa inyo, yung mga damo dito, sobrang kakapal, sobrang tataas, mataas pa sa akin. Torture ang dinanas ng grass cutter ko. So now, habang nagtatabas ako, bumigay yung handle. Oh. Yan. So, itong hawakan na to, walang problema yan. Kaya nga lang, sorry. Kaya nga lang, yung aluminum part na yan, yung nag-hold dito sa handlebar niya, bumigay. So nabali. So now, pupunta ako sa Inco shop. Hindi doon sa pinunta ko kasi sa may tansa ko ito nabili. May nakita akong Inco shop sa Manggahan. So doon na lang ako pupunta para malapit. Magtatry ako magtanong kung meron silang tinda nitong holder lang. Pag wala, no choice, pupunta ako doon sa tansa sa pinagbilihan ko. Doon ako magtatanong kung meron silang tinda ng ganyan, spare lang. Bali pa rush na oh.
Pinuwersa ko na talaga yun, no? Kapraso na lang sana, oh. Hindi na sana aabot ng pangatlong araw. 2 days lang sana tapos dahil 1:44 pa lang. Kung tutusin, kaya kong tapusin ng maaga. So, nakasave sana ako ng isang araw. Ay, ayaw kong patapusin ng maaga. Ay, nako. Pero, as you can see, again, bagsak ko na muna yan. Again, yung natabasan ko doon, sa harapan. So, konti na lang daw papuntang kalsada. Yan guys, malinis na po yan. So, doon, no? Sagingan hanggang pader, malinis na po yan. So yan, kapraso na lang yan. Titingnan nyo, mayroon pa doon. Pero actually, butas na po yan. Dito tayo sa loob. Sa taas pala. Dito tayo dito sa medyo mataas na part. So yun na lang part na yun, no? Yun na lang po yung tatabasin ko. And tulad sa sabi ko, ito actually, malinis na yung loob niyan. Kinabasan ko na yung kaninang umaga. Yan, bali pa sa lubong ang ginawa ko kasi. Nilinis ko muna lahat dito, tabi ng pader. So hanggang doon. Ayan, malinis na sana yan. So kapraso na lang yan. Tagusan na sana tapos kapraso na lang ang natitira. Natatabasin natin, ayan o. Ayan, yung part na lang yan, kapraso na lang yan. Tapos, nakamakita nyo, isang straight na lang yan o. Tapos yan na lang remaining na yan. Hanggang doon sa may puno na yan. Tapos na sana ako. Ayan o. So, 7 araw, sana natapos. Unang estimate ko, 8 days aabutin ako niyan. Kasama na yung harapan doon. Pero since 1:44 pa lang, hindi na kasi ako aabutin ng 1 oras dyan eh. Yung kapraso na yan. So after nyan, pwede ko na sanang isunod yun. Kaya instead na 8 days sana, 7 days tapos 1 week, sakto. Kaso nga, ang naging problema natin na yun, yung handle ng grass cutter natin bumigay, so mahina siya. Mahina yung holder ng handlebar. So maganda sana kung medyo makapal yung gagawin yung holder nito. Ayan, kung makikita nyo, manipis lang po kasi yung holder ng handlebar, yung aluminum. So ito lang ang pangit dito ah. Pero again, yung tatag niya para sa klase ng ginawa kong pagtatabas, wala akong masasabi sa motor ng Kawasaki T40 na brush cutter. Tumatag po siya. Again, pag umiinit po, hindi maiiwasan yon dahil ang kapal po kasi ng mga damo, titigas na. So syempre, nahihirapan yung makina na i-cut. So ang gagawin nyo ron, dahan-dahan ang cut. Kahit ganyan katataba yung mga damo, dahan-dahan ang cut. Tapos dagdagan nyo ng konting tuti, yung sa sinasabi ng mabibilihan nyo or yung sa instructions, meron siya kasing lalagyan ng gas. Doon nyo imimix yung gas at yung tuti. So meron line doon na sinasabi nila hanggang doon lang yung lalagyan nyo na tuti. Kung I think kung maninipis lang yung damo, regular lang, wala pong problema yan. Hindi mag-iinit yung engine nyo ng grass cutter. Excuse me. Pero sa klase ng ginawa ko, ang gagawin nyo lang po ay yung sa level ng or guhit ng tuti na dapat na ganun karami lang ilalagay nyo, pasobrahin nyo lang po ng konti para hindi mag-init yung makina. So tulad ng ginawa ko, ayan po, dapat 7 days tapos. Kahit makapal po yung puno ng damo, kahit matigas, kakayanin niya po. Kaya alam, bungi-bungi na yung bala ng grass cutter ko. Pero again, tumatag po yung makina. Yung bala naman ng grass cutter, double-sided yan. Ipiflip mo lang or babaliktarin mo lang. So okay na ulit yan. So pag nasira na yun, palitan nyo na lang ng bago. Yung kabilang side pag nasira na. Ay. Pero again, nakisama po sa akin yung grass cutter.
or sumabay sa trip kong magtabas. So again, yan lang po naging problema ko. So hindi naman po, I think hindi Inco ang manufacturer nito, distributor lang sila. So kung sino man yung gumagawa nitong Kawasaki T40 brush cutter, so ito lang po masasuggest ko sa inyo, or masasabi kung pwede nyo lang po sanang kapalan to, itong aluminum part na yan, yung holder ng handle, para mas matibay po siya. At kahit ganong katataba yung mga damo na tinatabas, sa pagsuswing ng grass cutter, hindi po siya masira agad. So yun lang po i-comment ko sa produkto nyo, sa Kawasaki T40. Ito lang po itong holder na to. Again, yung engine niya wala pong problema. Yung sa pag-iinit, naresolvehan ko yun, dagdag lang ng tuti, okay po siya. So marirecommend ko yan, yung Kawasaki T40 na brush cutter sa heavy duty or torture na tabasan. Sasabay po siya hanggat kaya nyo. So kayo ang susuko sa brush cutter actually. Kaya nga lang again, yun lang po. So kung sino man ang gumawa nito, baka naman sponsor naman yun. And again, yung holder po na yan, yun lang po marirequest ko na kapalan nyo po. Okay na po tayo. Hello guys, so blessed morning sa inyo lahat. Another day, another morning. So kahapon, remember, nasira po yan. So nakakuha po tayo ng replacement. Awa po ng Diyos, buti na lang. So kahapon hindi ko na naipagpatuloy yan kasi hapon na ako nakabalik. Yung pagdating ko naman, nung pagkaayos ko po nito, bigla umulan na malakas. So actually ngayon, ang lakas pa rin, naulan pa rin po pero humihina, lumalakas. So kung makikita nyo doon, yan o, yung mga tubig, pati dyan. So dahil humina siya ng konti, tatry natin na magtabas ng konti. So pag lumakas ulit ang ulan, tatakbo tayo. Titigil muna tayo, papahinga. Pero kung mga ganito lang, nakalakas ang ambon, try natin kasi limited na lang po, araw na lang po bibilangin ko, alis na po ko. So kung makikita nyo, hindi pa po tayo nakakapagtanim, hindi pa rin po ako tapos sa pagtatabas ko. So, ano nang gagawin natin? No choice, basta kung saan na lang tayo makaabot, yun na lang po gagawin natin. So for the meanwhile, kahit na ambon, try natin tapusin or ikat yung mga damo hanggang sa magagawa po natin. Ay! Hirap ng buhay. So, ano ba yan? Tatabas muna ako. So again, yan po, naayos na po natin. Nagawa na po natin ng paraan. And for now, tabas muna ulit ako. Okay everyone, so it's day 9 actually. And piraso na lang po yan. So kahapon hindi ako nakapagtabas kasi whole day ang lakas po ng ulan. Nung makalawa naman, nagtabas ako ng umaga, tapos may ginawa ako nung tanghali, hindi na ako nakapagtabas, hapon na kasi ako naka-uwi. So yun, ito kapraso na lang po to, saglit na lang yan, siguro wala nang isang oras yan, tapos yan. So tatabasin yung natitira dito. Yung harapan hindi ko na kayang gawin kasi wala na po tayong oras. Again, kailangan ko pa pong linisin yan, pero tulad ng sinabi ko, hindi ko na siya lilinisin. Ang gagawin ko lang, hahawiin ko lang yung papunta malapit sa pader, tapos sisigaan ko para yung mga nagsibulan na masusunog ulit, tapos or masusunog, tapos lilinis siya ng konti, then tataniman na lang namin. Hindi ko na kayang hawiin yan or haputin yung mga tinabas ko kasi wala na po tayong oras. Bilang na po ang araw ko para bumalik ng Japan. So again, yan yung kapirasong yan. So dito nung makalawa, tabasan ko pa po yan. Ayan, tagusan na po yan. So hindi ba tayo dito? Ulit na sinabi ko, ayun na lang po yan. Kapraso na lang po.
tutusin, 30 minutes, kaya nga lang, tulad ng sinabi ko, ang tataba po ng pinuputol ko. Yan po, oh. Ito yan. Parang bungbong po na maliliit na yan. So, ang tigas niya. Kaya medyo dinadahan-dahan ko yung putol kasi baka masira naman yung grass cutter natin. Sayang, bagong-bago. And dito, papaba sa ilog. So, natapasan ko na rin po ito ng makalawa. Ayan, so now, unti-unti na natin nakita yung mga tanim nila nanay. Ayan, marami po sila dito tanim ng saging. May mangga sila dyan, may mga gabi. Pero dahil napabayaan po, natakpan na po ng mga damo. So, most likely hanggang dito, matatabasan ko today. Then, yung siga, hindi natin masisigaan dahil yung tubigan po, taas po ng tubig dahil ilang araw na umuulan. So, palipas tayo ng ilang araw, matuyo lang yung ibabaw niyan, sisigaan natin. Hay, naubos ang bakasyon ko for 2 weeks. Tabas lang po. Okay lang, at least nalinis natin ang likod bahay namin. So again, yung mula doon papuntang kalsada, hindi ko na po gagawin yon. Sinabi ko kay nanay, hayaan na lang nila para pag natariman na ito ng gulay, walang basta-basta papasok. Kasi pag nilinis mo yung kita sa kalsada, baka merong mamitas ng walang paalam. Kasi dati meron na rin gumawa nun. Kaya pinapainit ko ng grass cutter, tatabas na po ulit ako. Okay guys, so ito po, natapos na, nalinis na. So again, yung harapan doon, iiwanan ko na lang yon. Parang walang basta-basta papasok kasi pag nilinis yon, kalsada na yun eh. So maglalabas-masok ang tao, which is iwasan natin. So ubos na rin yung gas ng grass cutter ko, magkakarga akong panibago. And after natin maglagay ng gas, ito yung sa may labak, papraso na lang po yun na pantay, tapos papababa na po yun sa may ilog, pababa. So after natin malinis yan, unahin natin magtanim ng mga siniguelas. So yung pinapatanim ni nanay yung siniguelas. Tapos again, ito, palibas tayo ng ilang araw bago ako umalis, sisigaan, or pag hindi ko na inabot, sila na bahala dyan. Tapos sila na rin magtatanim. Wala na, tapos na yung ubos yung araw ko. Kaya ayan po, so update ko na lang kayo kung ano mangyayari. If ever napadala nila ako ng pictures, pakita ko sa inyo kung ano mangyayari dito.